So kasalukuyan, ito ang aking setup. Kung mapapansin nyo talaga, sobrang walang kagana-gana dahil walang matinong space, masikip, magulo, and basically, kawawa. For the past few years, ito ang mga naging setup ko. I know until now kaya ko pa naman pagtiisin to, pero it's time now for an upgrade. And luckily, pinahiram ako ng parents ko na space nila. Kaya sakto-sakto to sa magiging setup natin ngayon. And this is my story how I went to this into something like this. Kaya samahan niyo akong i-setup tong pinapangarap kong ultimate, nangingibabaw at nagngangaw-ngaw na JNS gaming room. Wala na tayong patutpik-tutpik pa. Let's go! So ito yung magiging room ko for my gaming setup / studio. Pero huge thanks and shoutout sa parents ko for letting me use this room. Kung mapansin nyo no, napakarami pang kalat, kaya this is the room we have to work with. Kaya samahan nyo ako yung challenge sa sarili ko na gawin tong kwarto na to into my gaming setup / studio room. So sa first activity na ginawa ko ay naglagay muna ako ng kortina para matakpan yung mga gamit dito sa dulo. Pagkatapos maganda hulog-hulog ay naayos ko na rin. And to be honest, mas nagmukhang malinis nga nung nasabit ko na tong kortina. Thank you, Mami, sa help. After nyan, nag-akit muna ako ng upuan and then nilinis ko muna tong mga sulok sa kisame. And syempre, huge thanks din kay Jonas sa pagsama and tulong sa paglinis dito sa kwarto. Kasi mamaya, ilalagay ko na tong RGB strip lights for some color decoration. Syempre, makakalimutan ko pa ba yan? Pampangangaw ng kwarto yan eh. And after some struggles, nasabit ko na sa kisame ng kwarto. And of course, mas nagkaroon ng buhay yung kulay ng kwarto dahil dito. And now for my equipments na nakatambak lang dito sa sala ng ilang buwan since ayoko silang galawin and gusto ko sabay-sabay ko silang gagamitin pag kompleto ko na silang lahat. And dito naman sa drawer, nandito pa nakatambak mga iba kong gamit. And dito naman sa kabila, hindi sa akin to, sa kaibigan ko to. And ganun din dito sa kabila, mga iba ko pang gamit na nakatambak na makakatulong para mamaya. And in-start ko na rin palang ihakot yung mga gamit na to para malagay ko sa isang pwesto at mapakita ng maayos na kung gaano ito karami para sa magiging gaming setup ko. Pero sa isang banda, may paipal na naman na sumama sa video. After ilipat lahat ng gamit, tignan nyo kung gaano karami. Ay nako, ang dami yakit. At after ito i-organize ng maayos, ito na lahat ng mga gamit ko na inipon ko ng almost a year. Kung mapansin nyo no, lahat na nandito is Mala branded. Ganon din dito sa upuan na nakabalot pa until now since nang binili ko siya in person. Pinaggagawa mo dyan. Maganda siya since ergonomic chair talaga ang hanap ko. And of course, magdo-double monitor na rin ako kung mapapansin nyo. And after na napakalupit na montage, ngayon, it's time to prepare iakit ang mga gamit. Huge thanks din dito sa kapatid ko for the assistance iakit tong lamesa, na kung saan ang bigat talaga na itong umay na to. Samantalang pagkatapos ko to hampasin yung lamesa, takte, ang bilis ng karma. De joke lang, okay pa tong camera. At ngayon naman, samahan nyo akong i-unbox tong lamesa. So tinetest ko pa dito kung matibay ba yung kahoy. And after final unboxing, ito pala lahat ng mga laman niya. So I went for this design ng lamesa no, kasi mas trip ko yung itsura niya kapag kahoy talaga mismo yung itsura niya. Gets nyo? So naset up ko na yung mga lamesa no, nalabas ko na yung mga gamit bakal, yung mga kung ano-ano sa itong mga sura na to na hindi nyo magpanakikita kasi usog siya mamaya. Tapos putik na yan, susundan ko to nang mag-isa. Ako lang, salo ko lang ang aking sarili. Pero without further ado, time lapse na lang. Anong oras kaya matatapos na ito? And habang binubuo ko to no, na-enjoy ko naman siya kahit papaano. Tapos this is my first time mag-assemble ng lamesa, so sana hindi ako abutin ng matagal. Ang daming dumi. At kinabukasan naman, nagligpit lang ako ng mga pinagkalatan ko kagabi after ko i-assemble yung lamesa. At oh my talaga, di ko pa rin siya tapos. Siguro nasa kalagitnaan pa lang ako ng proseso bago ko siya mabuo. The last one, yung pinakalamesa na lang, which is ito. The progress is looking good so far. At ito na lang mismong lamesa ang kulang sa gagawin para matapos na ito lahat. And after some final adjustment and screw, natapos ko na rin ito sa wakas. Sa wakas, mukha lang mabilis sa inyo, pero inabot ako ng 3 araw. Tad ako ng trial and error, pero yun na, napakalupit.
Yes, inabot ako dito ng 3 araw. Kala ko nga saglit ko lang ito matatapos eh. Oh my. After ko mabuo yung lamesa, mapapansin nyo naman dito na may mga damage or natanggal na mga pintura along the process ng paglilinis ng nakaraan. Kaya ngayon, next task ko naman is ayusin at pinturahan ulit ito. Para kahit papaano, di ko sila makikita at sasakit lang ego ko kapag hindi ko inasikaso tong mga to. So tinapalan ko muna to ng masilya no at onting drying process para matuyo agad dito at mapinturahan ko agad after matuyo. Tapos sinimulan ko na rin i-ready lahat ng mga ipapanggamit ko dito sa sala. At para sabay-sabay ko na lang ito iakit mamaya. Tapos tinabi ko na din dito sa drawer yung mga ibang mahalagang bagay para mamaya sa cable management. Then right after, I decided na magpatulong na lang ulit ako sa kapatid ko para mas mabilis matapos ito lahat maasikaso. And after a while, iakyat lahat ng mga gamit, tapos na rin ang day 3. At mismo kinabukasan, pinagpatuloy ko na rin iasikaso para sa day 4. So nilipat ko muna yung mga gamit dito sa upuan para i-unbox lang ako for the first upgrade sa setup. Ito, saan ko po ito gagamitin kasi hindi ko pa nakakagad yung monitor ko dito sa may table eh. Preparing pa. And this is a dual monitor mount. So nilabas ko muna yung mga accessories dito at may napansin ako sa loob nito. Shopping instruction na naman. Pero yun nga, for the past couple of years, never pa ako nakapag-experience na may holder monitor ko. As is lang siya na may patungan sa baba. So ngayon, gusto ko naman maranasan na may social ang pagkarating. And now, for the assembling, nilagay ko muna itong monitor table ko na custom made ng kuya ko. Then nilagay ko na rin itong mic holder na Rode PSA1, kahit hindi naman. Tapos sinunod ko na rin itong audio interface na SC1 at 55AM8 for my mic. Trinay ko din siya isabit dito sa may holder and it turned out super pogi. Sheesh! And for my mousepad, naghanap lang ako ng color black tapos typography yung design. At dito sa mouse ko, I chose this Fandek brand. Wala lang, nagustuhan ko siya kasi wireless. Ganun din dito sa keyboard. Gusto ko lang din makakuha ng mechanical keyboard for the sound and aesthetic din. And for the headset, I chose this Asus TUF H3. Nagustuhan ko lang din siya because of being wireless. Kung mapapansin niyo mga kaibigan, no, wala pa siyang kahit ano, wire, monitor, yung PC mismo kasi nasa baba pa siya. And sa totoo lang mga kaibigan, no, hindi pa talaga ako literal na ready dahil syempre nakasanayan ko na kasi yung baba tapos dito lilipat na rin ako pero wala na akong magagawa. Pinangarap ko din to kaya unti-unti ko na siya nabubuo. So dinisassemble ko muna siya for the reason of tinesting ko lang kung ano yung magiging itsura ng setup. And to be honest, sobrang ganda at di ako makapagkantay. Pero bago ko siya mabuo talaga lahat, need ko muna i-deep clean tong kwarto ko para mas pleasing sa mata ko bago ko i-setup lahat. So sinimulan ko munang walisin tong sahig at maya-maya sasamahan ko na rin ng pagmamap para mas matanggal lahat ng alikabok sa bawat sulok. And then right after cleaning, in-unbox ko muna tong pegboard para pansabitan ng mouse, keyboard, headset, etc. Tas bala ko din isabit tong pegboard sa bandang pader na to para makita nyo yung background ko kung ano itsura na ito mismo sa setup. And sana maging mukhang maayos siya alongside with the mirror. Pero at this moment na sinasabit ko tong pegboard, may isa na naman ako na-encounter na problema. Umay talaga. Yoko na, kanina pa ako nag-struggle dito. So pagkatapos ng kahapon no, na nag-rage quit ako dahil dito sa bosit na to. Ang next agenda natin mga kaibigan no, maglalagay tayo ng ilaw. Kaya anong ilaw? Kagabi, kaka-unbox ko lang na ito. Pinapakita ko pa dito yung mismong address ko. Kasi kapag mag-order ako online, pinapakita ko talaga muna yung video. In case of defective yung in-order ko, syempre kailangan ko talaga yung video. Hindi biro ang bibili ko sa mga online na yun. Maabot ako ng mga kiyaw-kiyaw. Pero sa ngayon, no, isa-setup ko na yung ilaw na sinasabi ko. Now, for decorating, inuna ko muna ikabit tong RGB rope light sa pader kasama na itong pegboard. Para somehow, bumagi sila at magkaroon na maayos sa combination at the same time. So, ang bala ko mga kaibigan, no, ang plano kong gusto kong maging design na ito, yung parang squiggly. Yung mga nakikita nyo sa internet, tulad ng mga ganitong mga setup. So habang dinidikit ko yung RGB rope lights, gumawa ko ng concept na mala SpongeBob yung design niya. After nyan, sinabay ako ng panibagong RGB. So pagkatapos ko i-unbox ng hexagon RGB lights, gumawa lang ako ng maayos na design para isabit ito mamaya sa likod ng mismong PC ko. Pagkatapos magawa yung itsura ng design, dito ko na lang banda siya nilagay sa may likod ng computer. Kasi hindi gumana eh, no? And looking at it, sobrang ganda niya talaga pagmasdan. Ngayon, mas lalo ko na na-appreciate yung itsura ng kwarto. Hindi ko pa natatapos yung buong setup pero ang saya ko na grabe. RGB talaga yung nagpapadala ng kwarto eh, no? Lapit. Simian Idol JNS, and after that was done, nag-order lang ako ng fake plant vine para i-match sa gusto kong design. At isabit ko lahat ng to kasama ng pegboard at sa may gilid nitong salamin. And fun fact, sa salamin na to, gusto ito kunin ng parents ko kasi kanila to eh. Pero sinabi ko dyan na lang yan para mag-match yung ganda ng magiging design ng background ko.
And finally, kinabukasan, after so many days, ito na yung araw na gagawin ko ang... So this is the day mga kalabaw, no? Mga kaibigan, na ito na ang araw na makakit ko na lahat ng gamit ko. Kasi syempre, may oras na ako ngayon Sabado, Linggo Pero wala na tayong patutpik-tutpik pa mga kaibigan, no? Tara, akit na natin. Pagkatapos ng ilang araw ng mga struggles, it's time for the real assemble na mga gamit ko sa pagbuo ng setup. Tapos ito pa yung nangyari. So after ko iusog lahat, nilatag ko muna tong carpet ko and sinunod ko na rin iakit tong dalawang monitor ko, isang 27 inch at 24. So sa lamesa, naglagay lang muna ako ng sapin para hindi magasgas yung screen ko sa lamesa at tinanggal ko na mga stud na ito at kinabit ko right after yung VESA mount para masabit ko na dito sa may monitor mount. Every time na nakikita ko yung part na yan, nadodorog akong heart. Nahulog ba naman yung monitor ko umay talaga yawa. At sinabayan ko na rin pala i-setup yung mga iba kong peripherals tulad nitong mousepad at monitor light bar. So purpose ko lang dito, pag gusto ko ng dim light, gagamitin ko to for cozy feels. Right after, sinunod ko na rin tong keyboard ko. Nga pala, Aula F99 pala to. I choose this kasi may numpad siya sa kanan for editing purposes. And next ko naman tong mic arm. So makikita nyo dito na dito ko nilagay banda sa lamesa kasi wala siyang pwedeng sabitan kaya no choice ako kundi dito banda. And inattach ko na rin tong mic ko right after. Sinunod ko na rin tong isang wireless mouse ko. At also, ito ding audio interface para sa mic ko. At ganun din dito sa headset ko na wireless din. Ganda naman. So pagkatapos, bumaba muna ako para tanggalin lahat ng mga wires ng mga luma kong gamit sa computer. At sinabit ko dito sa may pegboard para makita nyo yung purpose na ito. And right after, in-adjust ko muna onti itong bandang lamesa at drawer ko. And finally, it's time to bring this upstairs sa pinakamamahal kong Bebe Labs kong PC. Diba ang ganda niya? Nga pala, napansin ko na mukhang kulang yung setup ko pag walang speaker. So bumili muna ako ng medyo malabranded na speaker called Edifier. And to be honest, ang ganda ng itsura niya. And now, for every builder's nightmare, the cables. I know some of you guys ayaw makakita na ganito. Well, ako din naman. Pero ito isa sa mga di ako makapagantay ayusin dahil sure ako ma-enjoy ko to ng sobra. Pero bago tayo mantong sa cable management, hindi nyo pa ata napapansin na hindi ko pa nasasama tong upuan. Kaya tara, samahan nyo ako iakit to sa kwarto. Pansin nyo naman, nakabalot pa rin to pero dito ko na siya tinanggalan ng balot para maupuan ko agad siya right after. And ang sabi ko pa dito sa part na to is, so first time ko pa lang siya mauupo. At dito na papasok ang purpose nito, cable management. This was so tedious sa dami nga ng gamit ko kaya marami ding mga wires. Pero sa tulong na itong mga gamit na to, mas mamimaintain ko yung linis nitong mga cables. Pero kahit gayon pa man, maraming oras at effort ko siyang pinubuhusan. Pero at the same time, sobra ko din siya na-enjoy since ito yung gagamitin ko for the long run. Even though na-enjoy ko siyang gawin at asikasuhin, alala ng pagod ko that time pero gusto ko na rin siya matapos para magamit ko na soon kasi hindi na talaga ako makapagantay. Konti na lang, wala pa akong tulog. Legit, wala pa talaga akong tulog niyan. Sinusulit ko talaga bawat oras sa pagbuo nito mga setup na to. May panghabol na naman na order. Baby knife. Pero bago ko matapos yung buong setup, may last order lang ako na dumating. Sabitan lang naman to ng mga damit para magamit ko yung space dito sa may bandang to. And of course, Spirit of Christmas. Nilagay ko na rin tong Christmas tree namin and guitar ko for additional spark. And mga kaibigan, I'm about to finish the whole setup and thank you sa pagsama sa akin sa buong journey sa pagbuo na itong setup ko. I hope you really like it as much as I do. So wala na tayong patutpik-tutpik pa. Meet my dream studio / gaming setup. Pero bago yung mga kaibigan, no, wala na kasi akong maisip na ibang transition. So, doon tayo sa panibagong kaganapan. So pagkatapos ko ngayon ma-setup yung PC, sinubukan ko din to ipakita sa family and friends ko. At ito ang mga solid na reaction nila. Hello! Ano pre, kamusta? Thank you sa oras mo ha. Ano pre, musta? Pre, musta? No boy. Jay, musta? Boy, pakita mo yung totoo mong reaction ha. Sige, ano ba yung may plano ka ba sabihin? Pakita lang ako sa'yo saglit. Sabihin mo yung ano, honest reaction mo ha. Naka-record ka ba? Ano ba yan? Ooms. Wala naman, may plano lang ako ipakita pre.
Ano yung papakita mo sa akin? Pwede ka ba mag-open camera? Ano yan? Quiz. Makaputa. Ganda. Thank you. Boy. Damn. Okay boy, angas. Pwede nang manood ng Wow. Ayos ba? Mas. Ganda ng setup mo dyan ah. Ito pre. puta, computer lab na. Your room? Really? Sheesh! Natawa ako. Ano pre, kamusta? What the M's? Ito. Huh? Ay, gagi. Ing. Agnas. Ito. Hello. Wow, ang ganda. Ang ganda nga. Yung dyan sa LED, ang ganda ng pagkakalagay. Kaya pala ayaw mong tanggalin ang salamin ko. Ang ganda kasi. Ayos. Oh, pwede Ito ka lahat. na mag-stream ah. Congrats, tol. Thank you. Okay lang ba? Naka-record ako ngayon. Ano ka record ba? Ano to? Baka ilagay mo to sa vlog, guys, ha? Actually, naka-record. Okay lang ba? Uy lang. Okay lang ba? Naka-record to. Sasama ko sa reaction. Oo! May sabihin ako, okay lang ba? Naka-record to. Yeah. Ang ganda kasi dati, di ganyan yun sa atin eh. Oo, gagi. Pares Hindi tayo. ganyan eh. Pares tayo, pre. Sus Mario Sep. Ako rin, may yayabang din ako syempre. Sheesh! Ano yan? Ano tawag doon? Nakalimutan ko. Noche Buena package. Ayun. Pero overall, goods boy. Pang professional talaga yung datingan. Angas. Angas nga eh. Panis ka na naman. Dito, bagong kwarto. That's so cool, though. May kwarto ka na? Tao ka pa ba? Wait lang. Zoom ko lang. Kung ikaw talaga, wait lang. Oh, Uy! kita mo? Ayun, nakita ka na. Kita mo ako. Ano nga sabi mo sa setup ko? Parang wala kang reaction ah. Ayun, yung reaction. Ganun. Ayun, gano'n, nakagano'n. Sobrang Overwhelming. Umiyak pa. Uy, gagi, thank you. Ito. Kumiyak. Huwag kayo iyak. Seeing their reaction was so unexpected and yet nakakaba. And syempre, sobrang overwhelming din. Kasi isa sila sa mga nakakita ng struggles ko dati. Pero kita mo ngayon yung reaction nila kung gaano sila kasaya sa pinakita ko. May mga nagulat, may mga natuwa, may umiyak, at syempre, may bagong gising. Shoutout sa kuya ko. Kasi kung iisipin nyo dati, I started with nothing but this setup. Pero ngayon, ito na. Kahit ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala, as in. Kaya proud na proud ako sa sarili ko. Na pinangarap ko lang to, then now, meron na ako neto. So with enough of motivation and support with my loved ones, I guess totoo nga posible kung paghihirapan mo talaga to. Pero kung tatanungin nyo ako, wake back years and years and years na magkakaroon ako ng kagandang setup, promise, baka hindi ako maniwala at siguro tawanan ko na lang yun. At muli mga kaibigan, no, maraming salamat sa panonood, no? At thank you sa pagsama sa akin dito sa journey na to, sa pagbuo na itong PC na to. Kung umabot kayo dito sa dulo, please comment kayo ng PC setup na nagngangaw-ngaw. And syempre, huwag niyo na rin kakalimutan mag-subscribe kasi balang araw mga kaibigan, spoiler alert, makakapag-gaming na ako. So, sana supportahan niyo ako sa parte na yon. Pero ayun na nga mga kaibigan, no? Muli, ako nga pala si Jonas Rosario, o mas kilala ninyong JNS. And ako'y nag-iiwan sa Katagana. Stay pogi mga kaibigan and see you next vloggings. Ikaw ay nakalabaw, lamaw, lamaw, lamaw. Ikaw ay nakalabaw, lamaw, lamaw, lamaw. Ikaw ay nakalabaw, lamaw, lamaw. Ikaw ay nakalabaw, lamaw, lamaw, lamaw.